Once again, good afternoon po sa inyong lahat. As you have seen, I am Monique and I will be sharing a little about the state of the young generation in our days. So first po, I want to ask, sino pong nakakaalam ng company na ito? Ayan. Ayan, marami po ako naririnig. So karamihan po sa atin, we know this Nokia. So probably one of you or most of us, meron pong nagamit na isang mobile phone dito. Ayan, throwback po tayo ng konti. So most of us know Nokia as one of the most successful mobile companies po in the 90s and early 2000s. Tama po ba? So wala kang makikita before na walang hawak na Nokia phone. Or merong mga kalaban yan na Sony Ericsson, kaya BlackBerry. Pero one of the most successful mobile companies in the 90s is Nokia. Pero ang tanong po that I want to answer today is bakit po siya biglang nawala sa picture? Naisip niyo po ba yun? Ngayon, ang sikat na po is iPhone, Samsung, meron ding Huawei, at may iba pang mga brands. Pero wala po tayo makikitang Nokia sa market ngayon. Bakit po kaya? So I did my research po, nag-search po ako ng mga articles about it. And one of the main reasons bakit po nawala si Nokia is this po. Kinuha ko po yung article written by Surya Sivakumar. Sabi po niya doon, Nokia's management was under the impression that people would not accept touchscreen phones and would continue with the QWERTY keypad layout. This misapprehension was the start of its downfall. Nokia never considered Android as an advancement and neither wanted to adopt the Android operating system. So Nokia's downfall started when the iPhone first generation, sino pong nakakaalala nun, yung 3G pa, was launched in 2007. Kasabay po niyang lumabas yung Google Android system, operating system. At doon po nagsimula mag-drift sa picture si Nokia. Bakit po? Because Nokia was not able to adapt to the changes in the telecommunications industry. Yung innovations po, hindi niya na sabayan. So with that po, I want to look at the word change. So change is the most constant thing in this world. Tama po ba? Lahat po ng bagay sa mundo nagbabago. Ako po, tayo po, bilang mga tao, we started as a baby. So nagsimula po tayo bilang mga baby and then we grew up, natuto tayong maglakad. We learned how to talk. We learned how to communicate. We learned hanggang sa naging kabataan din po tayo, hanggang sa naging adults and young adults and then adults. Another example po, dati, pag madumi yung sahig ng bahay po natin, ano pong ginagawa natin? Nagwawalis lang. Simple lang. Pero ngayon po, meron na pong nabibili na robot vacuum. Sino pong meron nun? Bilog po siya na vacuum, tas iiwan mo lang siya sa sahig. Tapos wawalisin niya na mag-isa yung sahig. Pag tumama siya sa pader, mag-iiba lang siya ng direksyon. Another example po, dati, pag makikipag-meet ka sa kaibigan mo, sa kaklase mo, pag meron kayong meet-up, ano pong ginagawa natin dati? Magsiset lang kayo ng location, ng date, tsaka ng oras. Pag hindi dumating yung kasama nyo, yung kausap nyo within that time, iwan nyo na. Hindi po, hintayin natin. Pero ngayon po, because of the technology that we have, pwede na nating kulitin yung mga latecomers. Pwede nating silang kontakin. So ganun po yung changes sa life natin. And with that po, I want us to see that the generation today is very different from our generation. Our generation po, ako po ay isang millennial. So binabanggit ko pong generation today ay yung mga Gen Z at saka yung Gen Alpha. So tingnan po natin itong different generations. Ayan, wag po kayong maglala, hindi ko po yan iisa-isahin. Titingnan lang po natin bawat isa sa kanila fast. Mabilisan lang po. Meron po dyan builder's generation or another term po sa kanila is silent generation born in 1925 to 1945.
Baby boomers, alam ko marami pong baby boomers dito. 1946 to 1964. Generation X, 1965 to 1979. Generation Y, or yung mga millennials, 1980 to 1994. Generation Z, yun na po yung tinutukoy natin ngayon, born in 1995 to 2009. And yung Generation Alpha, born in 2010 up to present. So pag tinignan po natin yung table na yan, marami pong differences kada generation. Tama po ba? Example na lang po sa kotse. Sa baby boomers time, yan nakalagay Ford Mustang. Yan, sikat na sikat yan noon. Pero sa panahon po natin ngayon, ano pong sikat? Tesla. Yan, meron na po ngayong electric vehicle. At meron pa pong mas advanced doon. Meron na pong tinatawag na autonomous vehicle. Ibig sabihin, kotse po na walang nagdadrive. Hindi ko po alam kung gusto niyo sumakay sa ganun, no? Pero ganun na po ka-advance yung technology po natin. Pero gusto ko pong mag-focus, hindi po dun sa mga bagay na yon. Gusto ko pong mag-focus dun sa nasa babang part ng table na yan. So next slide po, zoom ko po ng konti yung iba't ibang mga attitudes and behavior in terms of leadership style, ideal leader and learning style ng bawat generation. So tingnan niyo po kung saan po kayo dyan, tapos isipin natin, ganyan ba ako? Pero again, this is based on research and survey. Hindi po siya automatic na ganun na tayo. Pero generally speaking, ito po yung mga attitudes and behavior ng bawat generation. Halimbawa po, sa leadership style ng mga millennial. Ako po, millennial, guiding. So ako po, I would agree na ang leadership style ko, I want to guide the younger generation or yung mga pinapahandle ng Panginoon. And because of that din po, yung ideal leader naman din na gusto ko, I think connected din dun sa leadership style ko. I want those who support me. So, kung titingnan niyo po, iba-iba. Hindi ko na po babasahin lahat. Pero I want to point out lang po, yung tinatawag na generational gap or generation gap. Okay. I'm sure po, alam niyo po yan. Hindi niyo lang alam na, yung pala yung tawag doon. Generation gap pala yung tawag doon. So let's look at the definition of generation gap. Generation gap means the differences in thoughts, actions, and tastes exhibited by members of younger generation versus older ones. In short po, yun po yung kaibahan mag-isip ng mga older generation sa younger generation. So, siguro po narinig nyo na tong statement na to, or baka may mga nakapagsabi na rin po sa atin ito na, alam mo, sister, nung panahon namin hindi kami ganyan. Ganito kami. O kaya, nung time namin, kahit nahihirapan kami, kinakaya lang namin. Ngayon, yung mga kabataan ngayon, nade-depress sila. So, wag na po kayo magtaas kung guilty po tayo. Pero ako po, I would say, I'm guilty of this. Bakit po? I have a husband po, pero we don't have children yet. Pero, isa po sa ministry na binigay po sa akin ng Panginoon are the young generation, yung mga youth po. So may mga hinahandle po ako ng mga kabataan sa church. And minsan, pagka may mga nag-a-arise ng mga concerns, mga problems, parang napapaisip po ako. Hindi ko naman sinasabi po sa kanila. Pero napapaisip po ako na, bakit nung 15 years old ako, nung 16 ako, hindi ko naman naiisip yan. Pero sila ngayon, yun yung mga problema nila. Yun po yung generation gap. At yung gap po na yan, yung space po na yan, ayaw po natin na patuloy lang magkaroon ng gap. Gusto po natin silang i-reach out. Kaya po tayo nandito, I hope, because we want to reach out the young generation today. Gusto po natin maintindihan sila. And with that po, let's look at the Gen Z. Sino po ba ang Gen Z? Gen Zs are considered or are called digital natives. Digital natives. Ano pong ibig sabihin nun? They don't know a world without technology. So pinanganak po sila, meron ng internet, meron ng cellphone, meron ng wifi. Yung mga millennials po, naabutan pa po natin, di ba, na wala pang cellphone, dati landline pa. Yung internet, tumutunog pa yan from the landline, di ba po? Pero yung Gen Zs po, hindi nila naabutan yun.
Pinanganak sila, nagkamalay sila, meron ng technology. And because of the technology, malaki pong influence yun sa characteristics ng bawat Gen Z. So tingnan po natin kung ano ba yung some of the characteristics. Ito hindi naman po ito na lilimit dito. Pero here are some of the characteristics of the Gen Zs based sa ResearchGate. Sabi po dyan, Gen Zs, meron po silang fast acquisition of knowledge. Bakit po? Kasi nga po, the answer that they are looking for is at the tip of their finger. Isang click lang nila, makukuha na nila yung hinahanap nila. Ang tawag po dyan, GMG. Walang nakakala masyado. Google mo, girl. I-Google mo, girl. Pagka meron kang, ano ba yung ganito? GMG mo lang yan. Google mo lang. So, ganun po kabilis. Sabi po dyan, demand fast response. Because of the technology din po, they demand fast response. Dapat makuha nila kaagad yung gusto nilang sagot. And they are also used to social media. Ay, hindi ko na po i-explain. Alam po natin yan. Kahit po tayong medyo may mga edad na, medyo nahihilig din po tayo sa social media ngayon. And then highly connected. Kailangan 24/7 connected sila. Pagka pupunta kayo kain tayo sa ganito, tanong nila, may wifi ba doon? O kaya, kung hindi man po naghahanap ng wifi, they are always subscribed to a data subscription. Another po, tech savvy. Alam po nila lahat yan, yung mga teknolohiya na yan. And then they prefer visual form dahil nga po very available na po yung mga technology like yung mga iPad, yung naka-LED po tayo, yan. They prefer visual form. And they have low attention time, yung nabanggit po natin kanina, because everything is instant. Kailangan makuha ko agad. And also, they want to be entertained. And alam niyo po, because of the technology, malaki pong impact nito sa mental health po ng bawat isa. Hindi lang po ng Gen Z, sa totoo lang po. Technology, especially social media, hindi po nalilimit sa Facebook ha. Marami pong social media, may TikTok, meron po yung X. Yung X parang pumalit po siya sa Twitter. Technology has a great impact, hindi lang po sa mga kabataan, but to every one of us. And here are some of the negative effects of social media. Number one po, it can cause insecurity. Bakit? Huy, si sister ganito nag-Korea, sana ako din. Ako wala akong budget for that eh. We tend to compare ourselves, yung mga nabibili po natin, yung mga meron po tayo, kinokompara po natin sa nakikita natin sa social media. Dati po wala naman ganun eh. Nung wala tayong cellphone, walang social media, hindi natin nakukumpara yung sarili natin sa maraming tao. Doon lang sa mga kaibigan natin. Pero it doesn't cause insecurity. Unlike today, malaki pong impact nun sa self-esteem ng bawat tao, hindi lang po ng kabataan. Huy, yung anak ni sister ganito, naka 100, grabe yung grades niya. Di ba, usap po ngayon, nagpo-post ng mga grades. I'm not saying mali po yun pero meron po siyang impact sa mga nakakakita. I'm not saying everyone, pero some of us na naapektuhan po nun. Insecurity. Pangalawa po, FOMO. Ayan, FOMO. Tawag po, ang ibig sabihin po niyan, fear of missing out. Ibig sabihin po, ay, grabe, buti pa siya, nagagawa niya yung mga gusto niya. Ako, ang dami kong nami-miss out sa buhay. Ang dami ko sanang gustong gawin, kaya lang, hindi ko magawa eh. Uy, pupunta sila, yung mga kaibigan, barkada ko, pupunta ng Boracay, kailangan makasama ko kahit wala akong budget. Fear of missing out. They have that fear na hindi sila makakasabay sa uso or sa mga kaibigan nila. Another po, isolation. Akala po natin, social media would decrease loneliness. Actually po, based sa research, it increases loneliness. Iba pa rin po yung connection sa tao, face-to-face. Agree po? Dapat po, let's set a date with our friends. Huwag po tayo mag-chat-chat, group chat lang, puro drawing lang yung mga plano. Let's try to make time for our friends and families. Let's connect with them, hindi lang po sa social media. And last po,
self-absorption. Ano naman yung self-absorption? May tendency po tayo to share endless selfies. Lahat ng picture natin, picture ng pamilya natin. Again, disclaimer, I'm not saying mali po yun, masama po yun. But anything that's too much is not okay. So, pag sobra na po yung sharing, kumbaga oversharing na po tayo, nagkakaroon na po ng self-centeredness na nabubuo sa ating puso. And ayaw po natin doon. Too much screen time po, based sa research po, increases and is linked to depression and anxiety. Akala natin, wala namang effect yun. Hindi po. It is linked to depression and anxiety. It also affects yung self-esteem ng bawat tao. As I've said kanina, we tend to compare to other people. Another po is, nagkakaroon po ng eating disorders. Yan, yung mga nagbi-binge watch, yung mga nanonood ng reel, mamaya, hindi mo namamalayan, alauna na pala. Sleep disorders. Mamaya alas 3 na, alauna na, sige maya 5 minutes, scroll ka pa ng reels. Ako lang po ba yun? Pagka nag-scroll ng reels, hindi ko namamalayan, hala, naka2 oras na pala ako, naka3 oras na pala ako. So again, too much is not okay. So again, pabalik po tayo sa tanong, totoo po ba yung sinasabi nila na, ay, nade-depress yung ganito, yung mental health ko, hindi okay ngayon. Sabi po sa research ng UP Population Institute, last 2021, close to 1 in 5 Filipino youth aged 15 to 24 have considered ending their life. Napaisip na naman ako, yung panahon ko parang hindi ko naman naisip yan, generation gap. Pero yung mga kabataan po ngayon, marami pong factors. Aside sa technology, nakadagdag din po yung pandemic. Malaki po ang impact ng pandemic sa mga kabataan. So that's a very big percentage po, 1 in 5. Ang alam ko po, based dun sa research na basa ko, nasa 10,000 plus yung respondents nila. Ganun po kadami. I'm hoping na hindi po madami yung gumawa. Iyan po kasi is they considered ending their life. So last June, ito pong June lang, pumunta po kami sa Samal Island sa Mindanao. So it is a small island in Mindanao. Sabi po nila kaya siyang libutin ng isang araw lang eh. So maliit lang po talaga siyang community. Meron po akong nakausap na kabataan doon and I asked them, sabi ko, what do you think about depression and suicide? Alam niyo po, I was shocked kasi sabi nila, within a span of 1 to 2 years, there are 10 known cases of suicide. Known po ha, ibig sabihin yun po yung nabalita. What if meron pa pong mga hindi alam na cases? And what's heartbreaking po, sabi niya, pinakabata dun sa mga case na yun was a 7-year-old girl. At bakit daw po siya nagpakamatay? Napagalitan siya ng magulang niya. Isipin po natin, napagalitan siya, tapos papakamatay siya. We don't know the whole story. Maybe meron na siyang pinagdadaanan nung time na yon, kaya lang, hindi napansin or hindi narinig, nadagdagan pa nung anger nung parents niya. So there is no definite cause sa depression. Marami po akong sinearch na mga article, researches, wala pong specific pa silang ma-pinpoint na cause ng depression. Pero marami pong mga triggers ang depression. It can be a broken family, magkaaway yung magulang, magkahiwalay yung magulang, magkakaaway yung magkakapatid. It can be broken relationships or conflicts with their friends. It can be a heartbreak, yan, sa mga may boyfriend. It can also be bullying. Uso po ngayon yung cyberbullying. And also, it can be the feeling of neglect and abandonment. Alam niyo po, yung mga kabataan ngayon, they are looking for something real. Kasi nga po, they grew up in a world na everything is digital. Lahat po nakukuha nila instant, search ko lang to.
Everything is digital. They are looking for something real. They are seeking for validation. So ang tanong po is, how do we reach out to them? How do we prevent these kinds of cases? Sabihin natin, okay naman yung anak ko, hindi naman siya mental health, hindi naman siya depressed or anything. But we don't know what's going on in their minds. So what can we do to help them, to help the younger generation? So meron po akong nilista, 3 lang po, mabilis lang po ito. Number 1, create a safe space for them. Ano po yung safe space? Allow them to talk, allow them to open up their hearts po sa inyo. This is also for the young adults na may mga hinahandle o may mga pamangkin o may mga hinahandle na mga youth sa church. Create a safe space for them. Listening and hearing are 2 different things. Minsan naririnig po natin sila, pero hindi natin pinapakinggan ano nga ba yung sinasabi nila. So let's listen to them. Because if we are not going to listen to them, they are going to look for it sa ibang place, sa ibang tao, sa ibang grupo. And we don't want na mapunta sila sa maling direksyon. We don't want them to go to the wrong path. Alam niyo po, recently lang, as in last week lang, meron akong nakausap na kabataan sa simbahan. Nagkwento siya sa akin. Sabi niya, ate, alam mo, recently lang, nag-open up ako kay mami, sabi niya. Nag-open up ako kay mami, umiiyak siya daw. Umiyak daw siya kasi nasaktan siya because may nangyari. Tapos umiyak siya, nasaktan siya, nahirapan siya, in-open up niya yun sa mami niya. Alam niyo po, sabi ng mami niya sa kanya daw, ano naman, ang weak mo naman, anak, okay lang yan. Umiisipin yan. Ang weak mo naman, ang simple lang nun eh. Alam niyo po, sabi ng youth na to sa akin, simula nun ate, hindi na ako nag-share sa bahay. Simula nun, I would always try to be okay inside the house. Kahit nasa loob ko, hirap na ako. So let us create a safe space for them to open up. Pag sinabi nila na, mami, nasaktan ako kanina kasi napahiya ako sa school, let's not say, oh, maliit na bagay lang yan. Anak, wag mo namang isipin. I'm not saying i-baby po natin yung nararamdaman nila, but let's encourage them in a way na hindi po natin i-invalidate yung nararamdaman nila. Kasi yung nararamdaman po nila, totoo po yun. Let us allow them to open their hearts kasi gusto po natin sa atin sila mag-open up, hindi sa ibang tao. Tama po ba? Of course, hindi ko po sinasabi na wag po nating disiplinahin yung mga anak. Of course, nasa Bible din po yun. We need to discipline them. Sabi po sa Ephesians 6 verse 4, fathers or parents, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So itong Ephesians 6 po, meron din pong instruction sa mga children dyan. Sabi dyan, obey your parents. I think verse 1 yata yun or 2. Pero sabi po dito, parents, let us discipline them in a way na they would feel that you love them. Not just for the sake na mapagalitan sila, mapagsabihan, but let us explain to them, anak, alam mo, kaya ako ginawa yan, kaya kita pinagalitan, kasi ganito, kasi mali yun. Kasi alam niyo po, observation ko po sa generation na to, hindi po sa kanila effective yung tough love. Ano po ba yung tough love? Yung mga earlier generation, uso po yan. Kaya napapass on. Kaya kasi, di ba, we cannot teach something naman po na we don't know. So, syempre, kung ano yung natutunan natin in the past, yun yung ituturo natin sa mga anak po natin. Pero that's why we're here. We are trying to learn from the Word of God. So, let us try to talk to them in a manner na mararamdaman nila that you care for them, that you love them. Hindi na uso yung itatry pa nilang, anak, hindi na uso yung, hindi ko po alam, dati kasi may mga instances na negative yung sasabihin ng magulang para patunayan ng anak na hindi yun totoo. Yun, tough love din po yun. So may isa pong nag-share sa akin, ito ibang youth naman po ito.
Sa church din po, hulaan nyo na lang sa mga nakakaalam. Ibang youth din po ito, nag-share po siya. Sabi niya, alam mo ate, sa bahay namin may dalawa akong authority na pinapakinggan. So, yung isa, grabe magalit. Konting pagkakamali ko lang, nagagalit siya kaagad. Tapos yung isa daw, very accommodating, very gentle, very loving pag nagsasalita, pag sinasabihan siya. Sabi po nung youth na ito, alam mo ate, merong joy sa akin. Mas gusto kong sumunod dun sa nararamdaman ko na nagkikare sa akin, na may gentleness. So, let us create po a safe space for the younger generation. Hindi lang po sa mga magulang. Again, kung meron po kayong hinahandle, kung meron po kayong pamangkin, pinsan na mas bata, let's create po a safe space for them. Number 2 po, be a good example. Become a good example to them. Ang hirap naman po, di ba? Sinasabihan niyo yung mga anak niyo na, magbawas ka nga ng social media, pero ikaw, mas matagal ka pang nagsuscroll kaysa sa anak mo. Sa bahay. Ay, may nagre-react. So let us be an example po. Kung gusto po natin na magkaroon ng connection with the younger generation, let us connect with them. Pag sa bahay po, sa dinner time, bawal lang cellphone, mag-usap-usap po kayong mag-aanak. Ngayon po, mga kanya-kanya ng mundo. Pagka kumakain, hindi ko po alam, sana hindi naman po ganun sa inyo, no? Pagka kumakain, walang nag-uusap-usap, lahat nasa cellphone. So sabi po, children don't just become what you say. They become what they see. Children don't become what you say, they become what they see. Kung ano po yung nakikita nila, yun po yung gagayahin nila. Di ba po, hindi naman pwedeng mag-expect tayo ng orange sa isang apple tree. So kung apple po yung puno, dapat apple din po yung bunga. So if tayo po, maganda po yung example natin, magiging maganda rin po yung bunga natin sa mga anak po natin. And pangatlo po, number 3, teach them the ways of God. Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Bata pa lang po, dalhin niyo na sila sa simbahan, sa church. Kahit baby pa yan, binubuhat mo pa, naglalakad, 2-year-old, dalhin po natin sila sa simbahan. Wag po nating sabihin, tsaka na lang pagka naiintindihan niya na pag may edad na siya. Hindi po. As young as they are, you can bring them to church. Expose them to worship. Expose them to prayer. Sabi po ni Pastor Craig Groeschel, we can't force our children to love God. But we can expose them to the people and experiences that increase the likelihood of spiritual growth. So hindi po natin sila mapopwersa na, magsimba ka nga, mahalin mo nga, mahalin mo nga si God, kilalanin mo nga si God. No. But, when we keep on bringing them in the church, meron pong seeds na napaplant po sa puso nila. Hindi man po natin nakikita ngayon, but there will come a time na yung mga seeds po na yon magbubunga. So I just want to share, with that po, I just want to share a short testimony. Ako po, lumaki po ako sa church. Technically, lumaki po ako sa church. Dati po ang church ko sa Laguna. So, there was a missionary who came in our place and shared the gospel. So, isa po kami, sa family po namin, isa po sa mga pioneer families dun sa simbahan po sa Laguna. And because of that po, I would like to use the term required. Required po kami pumunta sa church. Ni-require po kami ng parents namin. So, because of that, laki po akong Sunday school. So, simula bata po ako, doon ko po natutunan yung Matthew, Mark, Luke. So, yung about sa Bible, stories ni Jonah, ni Joseph, at until maging youth po ako, hanggang mag-college po ako, hanggang makagraduate. So, and I would like to thank the Lord. I'm so grateful to God for my parents. Shout out po, nandito po sila ngayon. Salamat po sa Panginoon, sa buhay ng mga magulang ko, that they help me
learn the ways of God by bringing me to church nung bata po ako. Alam niyo po, nakikita ko yung bunga niya, even up to now, na parang there's something in me, parang may mali kapag wala ako sa simbahan ng Sunday. Parang may mali. So, that became a habit and discipline in my life. Pero, hindi po tayo perfect, so may mga kahinaan po tayo. There came a point in my life na nawala po ako sa Lord, that I rebelled to my parents, na hindi po ako umuwi ng bahay. Wag po kayo mag-alala, wala pong bisyo, wala pong boyfriend nung time na yon. Pero nawala po ako sa Lord. I would say it was a dark time in my life. Hindi ko na po i-detail, but I want to focus po on this, on how the Lord brought me back. April 2012, Sunday po yun. Nasa church po ako. And talagang yung pangungusap po ng Panginoon sa puso ko to go back sa bahay po namin, to go back sa Panginoon, to go back, umuwi ka sa pamilya mo. Sobrang lakas po ng pangungusap ng Lord sa akin. At alam niyo po ang ginawa ko, tinext ko po yung daddy ko and yung mami ko po. So nagpatulong po ako, sabi ko, Daddy, pwede po ba ako magpatulong na kunin yung mga gamit ko? Kasi uwi na po ako dyan sa bahay. Sa totoo lang po, nilakasan ko po yung loob ko nun. Kasi it's not just a few days na hindi po ako umuwi. Not just a few weeks. It's more than a year, I think. So it was a step of, alam mo yun, sige na, bahala na, magalit man sila and all. I would just ask them kung pwede. Alam niyo po, wala pong ibang sinabi sila. Sabi lang ni Daddy, sige. Sinundo niya ako, tinulungan niya akong dalhin yung gamit ko, at umuwi po kami. At ito po yung highlight. So si Mami po, minute niya lang po kami sa Pasita Complex, yan sa Laguna. Sa Pasita Complex po, meron dong Jollibee. Ayan, Jollibee. Meron pong Jollibee. So pagdating po namin sa Laguna, sa Pasita, naiyak. Dumaan po kami sa Jollibee. At binilan po nila ako ng ice cream. Sa mga nakakakilala po sa akin, favorite ko po ang ice cream. And during that time, I really felt the Lord speaking to me that I was the prodigal son. Na binalik ng Lord at niyakap ng magulang. Wala po akong narinig na anything sa parents ko po nung time na yon. They just accepted me and helped me get back on track. Parents and the church have a big role in the lives of the young people today. Tinulungan po ako ng Lord through my parents bumalik. And malaki rin po ang role ng simbahan kung paano po niya ako binalik sa tamang path at sa plano ng Panginoon po sa buhay ko. And today, I'm standing here before you as a testimony that God can restore the younger generation today. Kung meron po kayong mga anak, kung meron po kayong kakilala, may anak po kayo, pamangkin, na nahihirapan po kayong i-handle, na nahihirapan po kayo na, may pag-asa pa ba siya? Yes, meron pong pag-asa. If you would just cry out to God, God is able to save them. Kailangan po magtulungan, hindi lang po ito role ng parents, malaki rin po ang role ng church. So, going back po kanina, I've started with changes and everything, that generational gap. So, yung gap po na yun, gusto po natin i-bridge. How do we bridge that gap? How do we reach out to the younger generation today? I'm sure napaka-fruitful po ng araw na to. Marami po tayong maririnig sa mga susunod pa po nating speakers today. But I want to share po yung first step. And most of us, I believe, alam po ito. So, yung mundo po natin ngayon, nasa scripture din po yan, Isaiah 60. Darkness is covering the earth. Sobrang baba na po ng moral standards ng mundo po natin ngayon. Nakakalungkot po, nagiging normal na yung homosexuality, yung
divorce sinusubukang ipatupad sa Pilipinas. Marami na pong access ang mga kabataan sa mga bagay na hindi dapat nila nakikita, pornography, yung mga ideologies ng mga liberal. Hindi natin po mapipigilan ang mga bagay na to. We can pray, yes po. Hindi po natin mapipigilang magbago ang mundo. Pero one thing never change. One thing never change. Jesus never change. The Word of God never change. At yun po yung panghahawakan po natin today. As we start po this conference, I want us to have that heart, open heart. Lord, tulungan niyo po kami to understand, to listen to the principles of your word, na paano po ba namin pwedeng yakapin yung mga kabataan today. Because the Word of God will help us create a safe space for the younger generation. The Word of God will help us to be an example to the younger generation. And the Word of God can help us to teach them. Kung hindi po natin alam yung salita ng Panginoon, we cannot teach them to the younger generation. So I want to end po with this scripture in Deuteronomy 6, verses 5 to 9. Sabi po dyan, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. So commandment po yan ng Panginoon sa atin. And sabi po sa susunod na verse, you shall teach them diligently to your children. You shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. The first step po is to love the Lord our God with all our heart, soul, and strength. And then teach them to the younger generation. So let us close po in prayer. Can I ask po everyone to just let us close our eyes po. And if there's anyone po here or kahit nasa Zoom po, if this is the first time that you have heard about Jesus, about the Word of God, about Jesus being the helper, being the Savior and the Lord of your life, can you just pray with me today? For those na hindi pa po nakarinig ng salita ng Panginoon, ng magandang balita ng Panginoon, na kaya po tayong tulungan ng Lord, kaya po niya tayong iligtas sa ating mga kasalanan, at kaya rin po niya tayong tulungan na i-reach out yung younger generation. Can you please pray with me? Lord Jesus, thank you for the cross. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan sa aming mga kasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko, at hinihiling ko po, Panginoon, na pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na to, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And I would like just to close in prayer po. Can we pray po? Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Lord, for allowing us somehow to understand a little, Panginoon, of what is the state of the young generation today. Father, may you open our hearts as we continue with our sessions this afternoon. May you continue to speak to us, O God. We ask for the spirit of humility to be upon us, to be upon our hearts, that, Lord, as we hear your word, Lord, we will accept, Lord God, everything that you will teach us today. We also pray for the young generation today, O God. We lift them up to you, Panginoon. Lord, I stand here as a representative, O God. Lord, you love them and you want them to be saved. And Lord, we pray for them, O God. We pray that you would help us to reach out to them, to love them, O God. And we pray, Lord God, for more of you in this generation. All, O God, for your glory and your glory alone. In Jesus' mighty name we pray.
Amen.